Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. So ngayong linggong ito ang ating babasahin ay ang kadugtong po ito doon sa chapter 2 ng Kolosas, but naabot kasi nito ang chapter 3. So simulan po natin ito sa ang title nito is Ang Bagong Buhay kay Kristo, na kung saan nagsisimula po dito sa verse 20, but dahil nga sa nasasakop na nito ang chapter 3, kaya basahin na po natin lahat. But before that, manalangin po muna tayo at muli nating idulog ang ating mga sarili sa Panginoon upang lubos po natin itong maunawaan. Let's pray. Hallelujah. O dakilang aming Diyos, Ama sa langit, na nakamasid sa amin tuwing kami po ay nakikinig or nag-aaral o nagbabasa ng iyong banal na salita. Alam namin sa lahat ng oras ay nakamasid ka po sa amin, kay muli namin pinapasailalim sa iyo ang aming sarili, sa iyong kapangyarihan. Lahat kaming mga nakikinig sa oras na ito ay patnubayan niyo po at dalangin namin ayon sa iyong kahabagan. Salamat po na ikaw ang nagbubukas ng aming kaisipan. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga sarili, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po, ang title nito nga, tayo ng verse 20 kasi tingnan niyo po dyan sa inyong Bible, kasi napakahalaga nito. Ang sabi dito, ang bagong buhay kay Kristo. Namatay na kayo, nakasama ni Kristo, at hindi nasakop ng mga lituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo susunod sa mga lituntunin ng tulad na huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Ang mga ito'y utos ng katuraan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginamit. Sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan ang ganong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan, ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa sariling laman. So yan po idinugtong natin dito sa chapter 3 kasi napakahalaga, kasi pinapaunawa po sa atin dito sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Siya po ang tunay na kabanalan. Siya ang nagpapabanal. Pinaunawa sa atin kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, siya po ang nagtuturo at nagtitake over ng ating pagkatao. Kaya kung yung mga dati nating ginagawa ay hindi natin na magagawa, yung mga patungkol sa makalaman na mga ginagawa noon, ay napipigil na. It's because of the Holy Spirit na ating tinanggap, na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan na ma-overcome ang mga kahinaan. Kaya itong tinutukoy dito, yung mga lituntunin, mga rules, kung ano-anong mga bagay na mga ginagawa ng tao na mga kumbaga alituntunin ng mundong ito, sabi dito, hindi ito nakakatulong na mapigilan ang ating sarili. But it's only God, only Jesus Christ, yung pakikipag-isa natin sa Kanya, ang nakakatulong sa atin through the Holy Spirit na ma-overcome ang ating mga hilig ng laman. Okay? So diretsuhin po natin sa chapter 3. Verse 1, yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po'y pagpapaunawa sa atin na it's all by faith. Nakipag-isa tayo kay Kristo, kaya siya, nung namatay siya, namatay din ang ating laman, at nung nabuhay siya, nabuhay tayo na isang bagong nilalang na nakipag-isa kay Kristo. So kaya ito ang tinutukoy dito. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So ito pong pinapaunawa sa atin, yes, nandito tayo sa ibabaw ng mundo, nagtatrabaho, nagninegosyo, anumang mga paghahanap buhay, pagkakakitaan, ginagawa natin ito. But ang meaning po nito, hindi natin ilalagay dyan ang ating mga sarili, katulad ng sinasabi ng Diyos, na wag nating ibigin ang mga bagay sa sanlibutan, or wag nating ibigin ang salapi, dahil ang lahat ng bagay na yan dito ay iiwanan natin. Bagkus kung tayo ngayon nagtatrabaho, kung tayo ngayon ay mga nagsisikap
sa ating buhay, ito ay para magamit tayo ng Diyos at the same time magamit tayo sa pagkakawang gawa na tayo ay makatulong sa mahihirap at ma-spread natin ang salita ng Diyos because we need finances, of course. Kailangan natin sa bawat galaw natin, kailangan natin ng mga finances. Kaya tayo nagtatrabaho, kailangan nating mabuhay. But ang ibig sabihin po nito, wag natin ituon na dyan ka na lang, kaya ka na lang, puro ka na lang negosyo, puro ka na lang paghahanap buhay, napapabayaan mo ang spiritual. Hindi po dapat mangyari yan. Pinapaunawa sa atin dito na dapat ituon natin sa langit. Sabi dyan, sabi dito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Kaya tinuturuan tayo na nakafocus tayo straight doon sa unahan kung paano tayo mapapabanal dahil itong lupang ito po, hindi ito ang final destination natin. Lilipas ang lahat dito sa lupa. Kaya tinuturoan tayo, sabi diyan, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan yung sabi ko po na hindi tayo nagpaparapakahirap sa pagtatrabaho para mahalin ang mga bagay na makalupa. Hindi po. Nagtatrabaho tayo, at the same time, nag-aas tayo sa Panginoon ng more than enough para magamit tayo sa pagkakawang gawa. Amen? So, hindi na yung para ibigin natin ang salapi na mag-impok ng salapi sa lupa. Hindi po yan ang turo sa atin dahil ang lahat ng bagay dito ay lilipas kundi tayo nagsusumikap ngayon upang magamit ng Panginoon sa mabubuting gawa. Okay? Sa mga bagay na pagtulong sa mahihirap or sa mga bagay na pag-spread ng Word of God. Okay, verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ito po yung ina-expect natin na inaasahan na ang Panginoong Jesus ay babalik muli at babalikan niya ang iglesia na which is we are the body. Ang iglesia, ang katawan siya, babalik siya para sa atin. At kaya po ito sa inyong lahat ngayon na nakikinig at may mga Biblia, continuous po namin na ini-encourage ang lahat na magpatuloy po tayo. Magpatuloy kayo ng ginagawa na basahin chapter by chapter. Katulad ng ginagawa ng grupo. But marami ang hindi nakakasali nga sa grupo ng pag-Bible study online. But kung meron din lang naman kayong Biblia, which is yan po ang binibigay nga namin na libre, basahin nyo chapter by chapter at lalo nyo pong maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, dito tayo sa verse 5, ang dati at bagong buhay. Dati at bagong buhay. So, before Christ, bago tinanggap natin si Christ, ano ang ating mga buhay at ano ang ating buhay na bago sa pakikipag-isa kay Kristo. Verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ito yung dating buhay. Na tinuturo dito ang dating buhay. Sabi diyan, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin. Yan yung mga tinutukoy dito. Before Christ, tayong mga tao na nandoon sa alipin ng makalaman, kaya nga sinabi kanina, si Kristo po ang nagpalaya sa atin sa mga makalaman na mga bagay at hindi mga lituntunin na kung anong pagsunod. Kundi dito, pinapakitang muli sa atin na nung tayo ay nandoon pa sa dating buhay, ito ang mga katao, okay? Kaya pinapaalalahanan tayo ng mga Kristiyanong nakipag-isa na kay Kristo na sabi dito, patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. At ito po ang mga pagnanasang makamundo, iisa-isahin natin. Ang pakikiapid. Ang pakikiapid, yan yung mag-asawang nagtatalik, hindi naman mag-asawa. Yan ang pakikiapid. Ano pa? Karumihan. Yang karumihan ng mga paggawa ng mga kasalanang na marumi sa paningin ng Diyos. Mahalay na simbuyo ng damdamin. Anong ginagawa ng mahalay na simbuyo ng damdamin? Yan po yung mga panunood ng mga pornography. Yan yung panunood ng mga hubad na mga hindi nakakalugod at nagdudulot
na mahalay na simboyo ng damdamin. Masamang pagnanasa, yan na yan, nagkakaroon ng hindi magandang pagnanasa dahil sa panonood ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Yan yung mga kalaswaan, nanonood ng kung ano-anong mga bagay na hindi malinis, ibig sabihin marumi, nagpaparumi sa isipan at nagdudulot ng simboyo ng damdamin, nagkakaroon ng masamang pagnanasa. Ano pa? At ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasakiman, isang uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan kasi nga, kapag ang tao'y isang sakim, wala yan ibang inisip ay yung bagay na gusto lang ay mapasa kanya, yun ang dinidiyos niya. Hindi siya papayag na hindi yun makapangyari or hindi siya papayag na hindi yun mapunta sa kanya. Kaya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, yun ang pinakamimithi niyang mangyari. Kaya dyan sinasabi, pinaunawa sa atin, anumang bagay na ginagawa nating mas mahalaga kisa sa Diyos, yun ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Kaya itong uri ng kasakiman ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, dahil sa mga ito tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Napakalinaw po ito. Pinaunawa sa atin ng Panginoong Hesus ang ayaw sumuway. Ang ayaw sumunod at sumusuway sa Diyos ay may kaparusahan. Kaya pinapaunawa sa atin dito, ano ang mga bagay na inuutos ng Diyos na layuan natin? Katulad ng binabanggit ko pa lamang pong ito, pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang pagnanasa at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat ito'y alisin natin gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin na binasa natin doon sa Ephesians 6, verse 10 to 18, na naandoon ang mga sandatang kaloob. Number 1 na pinapaunawa sa atin, ang salita ng Diyos, ang gamitin natin na panlaban o tagapagsanggalang sa nagliliyab na palaso ng diablo. Ang Word of God na walang iba, yung ating pananampalataya, sabi dyan, ang pananampalataya, ang gamitin ninyong tagapagsanggalang sa nagliliyab na palaso ng diablo na ang walang iba ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, the Word of God ang panlaban natin sa lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating buhay. So, kaya laging manatili sa Word of God. Lagi naming sinasabi, basahin nyo lagi, everyday, chapter by chapter ang Word of God. At makikita ninyo yan na may kapangyarihan ito talaga sa ating buhay. So, verse 6. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Totoo po, previous life. Walang exempted dito. Lahat tayo ay naging makasalanan. Lahat tayo ay namuhay sa makalaman na pamumuhay. Pero nung naintindihan natin ang pakikipag-isa natin kay Kristo at ipinaunawa sa atin ang Holy Spirit kung ano ang kahalagahan, kung ano ang tunay na nakipag-isa kay Kristo at ano ang ating kapangyarihan na talunin ang gawa ng laman, unti-unti tayong nababago. Kaya ito'y pinapaalala sa atin, wag na kayong mamuhay sa dati tulad ng dati. Kayo'y mga bago na, nakilala nyo si Kristo at may kapangyarihan tayo na labanan ang gawang makalaman dahil sa tinanggap natin na Espiritu ng Diyos na siyang kalaban ng ating laman. Verse 8. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Ayan, pinapaunawa sa atin, kung ikaw ay Kristiyano, dapat wala ka ng kagalit-galit, wala na ang puot at sama ng loob, dahil pinaunawa din ito sa atin sa Galatia 5, na doon sa Galatia 5, lahat ng uri ng makalaman, pagsiselos, pagkakagalit, pag-away-away, lahat ng mga ito po, pinaunawa doon, hindi kayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya pinaunawa ito sa atin talagang as a human, hindi natin kayang magpakabanal, but pinaunawa sa atin, ngayon na kayo'y nakipag-isa kay Kristo, nasa inyo si Kristo, nasa iyong banal na Espiritu, mapagtatagumpayan nyo ang lahat ng laman, hindi sa pamamagitan ng inyong kalakasan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, kung saan tayo nakipag-isa. Sa kapangyarihan ng Diyos, nakipag-isa si Kristo
ang ating kalakasan. Habang sinusupil natin ang ating sarili gamit ang Word of God, doon tayo nakaka-overcome. Kaya sinasabi dito, pinapaalalahanan, iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Kasi maraming Kristiyano po na maging sa pagbibiro, gumagamit pa ng malalaswa na pananalita. Ginagamit biro, malalaswa. Bantayan po ninyo or nating lahat ang mga bibig, kung ano ang mga lumalabas dyan, dahil ang sabi ng Panginoon at ang ating dila, ang ating bibig, ginamit ito para purihin ang Diyos, hindi para purihin ang kaaway. Kaya hindi man lamang dapat magbanggit ang inyong mga bibig ng mga bagay na mga panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang gawa nito. Hinubad, kaya nga bagong nilalang. Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang, wala nang dating pagkatao. Kasi ang ugali natin noon, nandyan ang mga palabirong hindi nararapat, mga pagsisinungaling, pagkakagalit-galit, pagkapuot, iyan ang dating buhay natin. Pero pinaunawa sa atin, nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus, isang banal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya sa pakikipag-isa natin sa Kanya, unti-unti sa pagbabasa ng Word of God, nagiging kawangis natin siya. Tinuturuan tayo na hindi na ang dati nating buhay, kundi si Kristo ang nakakapag-take over sa atin. Siya po ang makita natin sa ating buhay. Kaya sabi dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya napakahalaga na binabasa natin ang Word of God every day, dahil sa pagbabasa natin, nakikita natin dito ano nga ba ang katangian ng isang taong nakipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa, hindi na yung dati nating buhay, kundi si Kristo ang kabanalan na makita natin sa ating sarili. Kaya itong mga pagtuturong ito, na iwanan na ninyo ang mga dati ninyong pamumuhay, itakwil na ninyo ang galit at puot at sama ng loob. Puro po ito instruction ng Panginoon, at habang sinusunod natin ito, dito tayo napapabanal. Iwasan na ninyo ang panglalait, ang malalaswang pananalita, pakikiapid, karumihan, mahalay, na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman. Lahat ng ito po ay instruction. So habang sinusunod natin ang instruction, dito tayo napapabanal. Kaya napakalinaw itong salitang ito kung saan tayo nakipag-isa. This is the Word of God. This is Christ na nagtuturo sa atin kung papaano tayo mapabanal. Although isinulat ito ng mga apostol, pero napakalinaw na ito ang naituro sa mga apostol. Kaya sila'y namuhay, nakalugod-lugod sa Diyos, dahil sinundan nila ang aral ng Panginoong Hesus, at naisalin ito sa atin ngayon. Binabasa natin, at habang binabasa natin, totoong napapabanal tayo. Nalalayo tayo doon sa dating buhay, dahil pinaunawa sa atin, hindi na kayo ang dati, kundi bago na kayo sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Sa verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego, Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at malaya. Ibig sabihin lahat, anong lahi ka man, Pilipino ka man, Japanese ka man, African ka man, or ano ka man, mga anong klaseng lahi, bansa, lipi. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay wala ng pagkakaiba, dahil lahat tayo, doon tayo nakikipag-isa kay Christ.
Naintindihan po natin? Doon, anong klase kang tao, sibilisado ka man, may pinag-aralan ka man, wala ka mang pinag-aralan. Lahat ng tao sa balat ng lupa, sino man, nakipag-isa kay Kristo ay magiging kawangis ni Kristo dahil pinaunawa sa atin, we are the body of Christ. Lahat na Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo doon tayo nakikipag-isa, kaya wala ng pagkakaiba. Nagiging isa na naunti-unting nagiging kawangis ni Kristo because we are the body. Tayo ang iglesia, tayo ang katawan na tinutukoy at ang Panginoon Jesus ang ulo. Kaya tayong mga nakipag-isa sa Kanya, no? Siya magiging, kumbaga sabi dito, tayo magiging isa. At Jesucristo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yun, habang nakikipag-isa tayo sa Panginoong Hesus, tinuturoan tayong magpakabanal. Dahil si Kristo ay banal. At yan ang tinuturo sa atin, tayo bilang tao. Hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan na hindi tayo makipag-isa kay Kristo. Dahil nandoon ang ating karumihan. Nandoon ang ating mga kasalanan. Pero namatay siya sa krus, hinugasan tayo ng ating mga kasalanan. At nung hinugasan tayo, nakipag-isa tayo, isa tayong bagong nilalang. Kaya ito ang sinasabi dito, i-continuous natin, ipagpatuloy ninyo ang pagkabanalang, ang ipagpatuloy ninyo hanggang dulo na malang dungis at walang kapintasan na hanggang sa kanyang pagbabalik na madatnan tayong walang dungis at walang kapintasan at magagawa lamang po yun natin sa pagsunod sa Word of God. Dahil ang Word of God, lahat instruction, ito ang gawin natin. Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ano pa? Sinasabi, huwag na kayong magsisinungaling. Itakwil ninyo ang mga galit at puot at sama ng loob. So, lahat po instruction. Ano? So, habang sinusunod natin ito, sundan natin ito at mapapabanal tayo. Kaya manatili tayo sa salita ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin na ma-overcome o makalayo sa mga dating pagkabuhay natin dahil tinuruan tayo bago tayong nilalang, and that's by faith. Pinaniniwalaan natin na tayo bagong nilalang with Christ. Amen? So, 12. Yan, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ang nasa inyong lahat. Malinaw, si Kristo ang nasa ating lahat. Kaya tinuturuan tayo, maging kawangis kayo ni Kristo. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Alalahanin po natin ito, pakinggan po natin ito. Dapat daw tayo ay mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, hindi yung lagi ka na lang nambubulyaw, mahinahon at mapagtiis. Dapat ito ang katangian natin. So, i-exercise po natin ito, ano? Pakinggan natin, tingnan natin ang ating mga sarili. Kung tayo ba ay mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis, kasi dapat ganyan dahil ganito, sabi dito ng Panginoon, dahil pinili niya tayo at mga hinirang, dapat tayong maging mahinahon, mahabagin, mabait at mapagpakumbaba, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Sino ba dyan ang walang pasensya? Nakaunti lamang na marinig sa kapwahala, nakikipag-away na. Hindi po ganyan dapat ang ugali nating mga Kristiyano. Mapagpasensya, hindi yung bugnutin ka, hindi yung mainitin ang ulo mo, dahil iyan ay bunga ng laman at pinapaunawa sa atin ang bunga ng laman. Hindi, sabi dyan, hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya i-train po natin ang ating mga sarili. Kumbaga, supili natin kung ikaw ay walang pasensya, abay, exercise mo ang sarili mong magkaroon ka ng pasensya. Dahil sabi ng Panginoon, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay susunod sa kanyang utos. Ngayon, dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin na magkaroon tayo ng pagpapasensya. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat, sa ganap na pagkakaisa. Magmahalan po,
Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Kapayapaan, walang kaaway, walang kagalit, yan ang dahilan, ang kapayapaan. Kaya tayo tinawag ni Kristo sa pakikipag-isa sa kanyang katawan. Magpasalamat kayong lagi kayong magpasalamat, hindi yung puro kayo reklamo. Kahit hindi na naalis ang reklamador. Ang turo sa atin, magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Kaya tinuturuan tayo, magbasa kayo ng Word of God. Laging alalahanin, may mga cellphone kayo, hanapin nyo, punta kayo sa app ng Bible. Kung may Bible kayo, basahin nyo ito kasi ang bilin sa atin. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Mag-steady sa Word of God. Kasi habang ang salita ng Diyos naka-steady sa Word of God, sa ating puso, matatakot tayong magkasala dahil pinapaunawa sa atin ng Panginoon, ang kasalanan ay may kaparusahan. Ayaw mong maparusahan, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. At pagpapalain tayo ng Diyos, napakalinaw, pinagpapala ng Diyos ang sumusunod sa kanyang mga utos. Ano pa? Sabi po dito, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga hymno at awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Yung dapat nating pakinggan po, mga worship song, hindi yung mga makamundo na mga wasak na tahanan, mga utukso, layuan mo ako, mga kantang makamundo. Wag po yan ang pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo ang mga worship song na magpapalakas ng iyong loob, magbibigay pag-asa, maglalayo sa mga alalahanin or anything. Kasi kapag tayo nakakapag-worship sa Lord, nagiging magaan ang ating pakiramdam. 17. Anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Amen? Yan. Pasalamat. Anuman ang inyong gawin ninyo para sa Diyos, kasi pag naginawa ninyo yan, magiging honest kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Kasi alam mo, sa Diyos mo ginagawa yan at hindi sa tao. At ito na ang pagsasamahang nararapat. Ito po, pagsasamahang nararapat, dito tinuturoan tayo walang exemption. Para maging maayos ang ating samahan, pakinggan po natin katulad ng tinuturo sa atin sa babae, sa asawang lalaki, sa mga anak, sa mga magulang, sa mga katulong, o sa mga amo. Ito po ang pakinggan natin. Ang pagsasamahang nararapat. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon, mga babaeng may asawa. Kasi kaya napakahalaga na pag nag-asawa, alam ang salita ng Diyos. Kasi kapag hindi po, ay itong nangyayari po, nagbabarangayan, hanggang sa magkahirawalay. But, tinuturuan tayo ngayon, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mahaba po ito, nabasa natin nung nakaraan, anong katungkulan ng babae sa asawang lalaki at ang lalaki naman, anong katungkulan sa asawang babae. Kaya napakahalaga po itong naunawaan ito ng may mga asa-asawa na ngayon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Huwag pong disiplinang kumbaga sobrang bagsik sa mga anak dahil sabi dito baka sila'y masiraan ng loob. Ang turo sa atin ng mga magulang, disiplinahin ninyo ang mga anak na aral mula sa Panginoon. Yan ang turo, magdisiplina ang magulang ng nakalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, gamitin mo ang aral ng Diyos na pagdidisiplina sa anak. Mga alipin, sa lahat ng bagay, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa.
may nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Yan yung tinuturo sa mga trabahador. Wag lang kayong pakitang gilas kung naandyan ang inyong amo. Tapos pag wala ang inyong amo, mandaraya na kayo kung ano-anong sinasabi sa amo. Kaya tinuturuan tayo dito, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kasi kapag sa Diyos kayo naglilingkod, magiging honest at magiging masipag kayo, kasi alam natin na kapag ang Diyos ang nag-reward at nalugod, nire-reward tayo. Ano? So ayan, wag lang kayong magpakitang gilas, kundi sundin ninyo, maglingkod kayo na sa amo ninyo. Sabi diyan, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala. Maging masipag kayo. 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Kasi nga tulad ng sabi ko, if you doing it for the Lord, hindi ka magrereklamo kasi you know na sa Diyos mo ginagawa, kaya masakaya kang ginagawa iyon. Sabi diyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, kaya you have to work honestly, maging tapat sa paglilingkod. Kung kayo yung may mga amo, magtrabaho kayo para sa Panginoon, sa mga amo nyo, ng ginagawa nyo. Kasi kapag sa amo kayo, lalo pa kung ang amo ninyo masungit, naku, baka ayan, ayaw mo nang magtrabaho. But kung ginagawa mo yan sa Panginoon, magiging masigla ka, kasi alam mo ang Diyos ang magre-reward sa ginagawa mo. 25, ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaan sa kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So ito yung babala sa atin, natatakot tayong gumawa ng mga pagkakasala na labag sa Diyos, dahil alam natin ang bawat ginagawang kasalanan ay may kaparusahan, dahil ang Diyos ay walang kinikilingan. Ang kasalanan ay kasalanan, pinaparusahan ng Diyos ang gumagawa ng kasalanan. So kaya gumawa tayo ng tama at magagawa natin ang tama sa pananatili at pagsunod natin sa salita ng Diyos. That's why keep reading the Word of God, dahil dito tayo nakakapagtagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating sinusundan. So amen, God bless everybody, at continuous read the Word of God. At kung sinong may Bible, yun ang sinasabi namin, humingi kayo, at kung wala pa kayo talaga, gusto nyo handy, may mga cellphone kayo, tingnan ninyo sa app ninyo ang Bible. Amen. So God bless everybody. Kumusta sa lahat? Hindi ko na maisa-isa, but God bless us. Amen. Hanggang sa susunod na linggo ulit. Bye-bye. God bless.